Hi everyone, welcome back sa ating work from home productivity tips. Okay, so day 2 tayo ngayon, ay day 2. Part 2 tayo ngayon ng paggawa natin ng tabs for uh, productivity purposes. Okay, so gumawa tayo ng 5 categories nung una, pero we decided na ilagay yung personal. Okay, so naging 6 na siya na categories. Today, ang goal is mag-create ng subcategories. Okay, so para dun sa subcategory, doon na natin lalagay yung mga useful links na kailangan natin. Okay. So, yun, mag-start tayo with planning. Okay, how do you usually plan your your day? Okay. Or pagkagising nyo sa umaga, parang doon pa lang kayo magpaplano. Okay? What I find helpful is to of course plan the week ahead. Pero in a bigger sense, dapat marunong tayong mag goal setting. Okay? Setting. Under this subcategory, lalagay natin yung link sa goal setting resources na meron tayo. So, pwedeng sa'yo, pwedeng ano siya, parang drawing or board, Miro board. Could be anything. Basta meron kang goal setting at dyan mo siya ma-access agad. Pag sinabi mong hanapin mo yung goal setting mo, hindi mo na isipin, saan ko ba nilagay yun? Okay. So, dito mo na sa tab siya i-access. Okay. And, yun. Yun ang purpose ng subcategory na to. Okay. Goal setting. Tapos, meron kang, sa loob niya kasi niyan, part na yung short term, mid term, tsaka long term goals mo. Okay. Ngayon, ang ilagay nating next na category is yung monthly goal. Para pagpunta mo dyan, makikita mo na agad kung ano yung tutumbukin mo for that month. It could be a same link dito sa goal setting, pero I suggest na kung magkasama mo sila ng location, ma-specify mo, malaman mo agad kung ano yung mga goal mo for that month. And to have a way na to scratch off yung mga natapos mo na. Okay? Then, let's do a weekly goal. Tapos, daily task. Okay? Bakit daily task na hindi na siya goal? So, actually, uh, nagba-vary kasi ang mga task mo. Pero, of course, dapat, ano siya, meron kang specific na goal. Right? For example, if you want to achieve something, there are multiple ways to achieve that, and can be subdivided into multiple tasks. Okay? And by doing that, by calling yung daily na task is kapag hindi nag-work yung isang task na ginawa mo, of course, kailangan mo siyang i-troubleshoot para makuha mo yung goal. So, yun lang naman yung kasi siya nag-work sa utak ko. So, I hope that will make sense also for you. And ay pardon pala sa first video natin sa series na to kasi hindi pala nakataas yung ano ko. Yung volume, naka 50% lang yung volume ko sa recording software na ginagamit ko. Okay, so pasensya na and ayoko naman siyang gawin ulit. Pwede ko sigurong i-edit tapos itaas yung audio. Pero I think, yeah, since na raw naman ito and the goal is makagawa ka ng maraming maraming video without the the
maraming pa-edit-edit na ginagawa. So, I'll just leave that as is. Maybe for now. Okay? So, balik tayo dito sa categories natin. So, I think goods na ako dito sa subcategory na to. And sa next video, lalagyan natin yan ng mga links. Ngayon, ang goal natin is malagyan muna ng mga subcategory. Itong mga numbers na to. Okay. Sa goal setting, kasama na dyan yung lahat ng mga gusto mo, kailangan mong gawin dito. Okay, so personal man yan, sa work, sa digital marketing, even yung dito sa goal setting, kasama ang planning. Parang ano to siya. Amazing dito is, nagpa-plan ka kung paano mo ipaplan yung mga yung mga workloads mo. Okay, so, and I think that's wonderful. So, dito sa personal, okay. So, meron kasi akong bagong goal ngayon na mag magpaliit ng tiyan kasi ang laki ko na, tapos minsan nabibigatan na ako sa sarili ko. Okay, so my goal is to at least lose weight. Lose weight. Or since na subcategory siya, lagyan natin ng health. Finance. Okay, dapat meron tayo niyan. Okay, so personal finance, like literacy and paano ka mag-budget and paano mo babayaran yung mga utang mo, yung mga loans mo, ganun. So, yeah, I took this decision knowing that this will greatly benefit me in the future me will thank me, the me today na nag-decide na matuto on personal finance, because paulit-ulit na lang kasi yung mga struggle natin ganyan, kaya naman siyang solusyonan, di ba? Okay, so yun ang sa ano pa, sa personal, health, finance, tapos relationships, family, tapos of course sa wife ko and sa upcoming baby namin. Okay, so I want to have a detailed gusto ko makikita ko yung improvement ko dyan as a husband, also for my wife. And then ano pa ba about personal, tapos community, gusto ko lagay dito community kasi madalas yung mga tulad natin nasa work from home, parang parang ang bilis mag-disconnect sa community. And yun, nakita ko rin yan sa sarili ko na whether it's a church community or even the community around us, sa mga kapitbahay ganyan, parang mahirap talaga. Mahirap pag ma-maintain yung ano na yun, yung side na yun. And I want to be responsible sa part na yan. So I'd like to include that dun sa mga personal things na I think makakatulong sa communities also. Okay. So kasi kung tayo-tayo lang naman, di ba? Ang iniisip natin, ano na ambag natin sa lipunan, di ba? Okay, so yun lang yung yung point ko diyan. And yeah. And next, I think okay na tayo diyan. Ito tayo sa work. In terms of di ko kasi tinatawag na di ko pa matawag na business ang agency ko kasi
Hindi ko pa matawag na business yung agency ko ngayon kasi uh, most of the workload is nasa akin pa. So, siguro kapag in the future na-delegate na yung mga task na yan, okay, so pwedeng maging part na siya ng business. Pero as of now, so let's leave that agency stuff there. Okay. And I think yun, may mali akong nagawa dito. Dapat andito siya sa digital marketing agency. Yun, mali. Okay, pardon me. So, tama pala yung 5 lang. Okay, so yun, yan. Ganyan dapat siya. Tapos, subcategory na tong, yan. So, tama lang pala na 5. Okay, so, di ba? Kung hindi natin to tinutukan, hindi natin malalaman yan. Okay. So, business-wise, so dapat, di ba, sabi ko kanina, business dapat tumatakbo siya 24/7 with little to no human interaction. So, patuloy siyang nangyayari. So, kahit na walang tao doon. So, automated siya. Okay? Fully automated. And this could be misleading kasi meron pa rin yung human interaction kasi of course, kailangan mong gumawa ng panibagong ads. Kailangan mong mag-shoot ng panibagong video or yeah. Unless this is a faceless thing. But still, kailangan mo pa rin ng interaction doon. Because if you are the business owners, kailangan mo i-track yung progress ng business mo. And yeah. And I understand na yung iba, ginagawang pang ano kasi yun, pang inganyo sa iba na gusto yung gawing fully automated ng business nyo. Yes, that's right. Pero sometimes that could be misleading actually. Unless yung investor ka. Kasi kung investor ka, tapos you fund a business, tapos you're just waiting for returns na yan. So, posible. Pero kung business ka kasi, dapat natatrack mo yung progress. Kung may tao ka mang ina-handle, natatrack mo yung bawat galaw nila. So, more on that, on the coming natin, videos on productivity, something. Okay. Business, of course, meron kang product. Sometimes they call product-based business or service-based business. So, yeah. Kaya na lang bahalang mag-decide. Basta meron kang product dapat. Tapos, of course, dapat meron kang customers. Kasi, ang gagawin mo sa ano? Anong gagawin mo sa product mo kung wala kang customer? Okay? Yun. Sa mga service-based pala, pwede dyan is yung mga coaching business. Okay? So, nagtuturo ka. Pwede dyan. Pero, of course, ang coaching business, it needs human interaction. Unless kung full course naman siya, so pwedeng access to series of videos. Okay? So, yun yung yung pinagkaiba niya. Kung gagawin mo siyang product, so, gagawin mo is i-record mo, pre-record lahat ng videos, tapos ma-access siya ng customer. Okay? Pero kung service siya, service-based, so, gagawin mo, ikakandak mo siya.
live. Okay, pwedeng face to face or virtual, kunwari via Zoom. Pwede naman gano'n. Okay, and mas mas mahal, of course, mas mahal ang live kasi kinakain yung time mo. Okay? So dapat yun yung consider nyo. Product, pwede mo siyang ibenta for low ticket uh, na price, and kapag live na siya, pwede mo siyang ibenta na medyo mas mahal. Lalo na kung one-on-one. Okay? Mas maganda talaga sa one-on-one. Pero if you are just starting, kailangan mong matutunan yung process by seeing the flow dun sa low ticket. Okay? So, yun. Okay, dyan tayo sa product, tapos meron tayong customer, tapos meron tayong system. Okay, system na nagra-run. For example, kung prospecting or lead generation, dapat meron tayong strategy doon. And mostly, ginagawa yan by running advertisements. Pwedeng paid or pwedeng free advertisement. Okay? And yun sa sa lead, pag-gather ng maraming leads, and pag tawag dito, paghahanap ng mga panibagong clients para sa business kung ito ay service type. Okay? So, scaling naman, pwede maging dito, subcategory nito is yung pagta-transition. Scaling, micro-scaling, for example, nagbebenta ka ng 100 products. Okay? Tapos, i-scale mo siya, gusto mo siyang doblehin or triplehin. So, gagawin mong 200 or 300 products. Kung sa digital naman, mostly unlimited naman yung nun, yung access nun. Pero meron tayong tinatawag na saturation phase. So meron yung introduction, merong growth, merong saturation, tapos merong decline. Yung mga 4 phases ng mga kahit anong products actually. Okay, so inintroduce siya sa market, tapos nagkaroon siya ng growth, tapos nagkaroon ng saturation. Ibig sabihin ng saturation, halos yung sa market na yon, marami ng tao na may ganong klaseng product. Okay. Tapos decline. Ibig sabihin ng decline is bumababa yung sales, and that's totally normal kapag meron kang product. Okay, kung meron kang kahit anong product na binebenta. So wala kasing product na para ipataas lang ganyan. So yun. Tapos isip pa tayo sa scaling. Transition from product wise yun ha. Tapos what if system. Yan, system. Upgrade mo yung system. Mag-upgrade ka ng product, gagawin mo siyang package. So depende na kung paano siya i-scale. Basta it involves greater value, tapos with this specific pricing. So pwede ka rin mag-scale ng from low to mid to high. Usually mga low ticket, mga courses, ang mid ticket yung mga webinars, and high ticket is mga one-on-one coaching program. Okay, one-on-one ibig sabihin tutok ka dun sa kung anong yung tinuturuan. Okay, so yung kagandahan niya. Next, yun, kompleto na yung natin. And hindi ko alam kung nagme-make sense sa inyo yung listahan natin. So 5 na ulit to. Pero yun, I'm seeing great
progress sa pag-create natin ng tabs natin dito sa baba. Okay? So, yun lang muna. And, tingnan natin sa next video kung pwede na tayong maglagay ng mga useful links dito sa baba ng mga sub-category. Okay? So, that's it. Salamat sa panonood ng raw video na to. And see you sa next video natin. Okay? Bye-bye.